Mula nang siya na yung umiiwas sa akin. Kapag nasa labas ako ng bahay ay pumapasok siya sa kanila. At kapag ako yung nasa labas, saka naman siya nalabas. Hindi ko na alam kung paano ko pakikisamahan ng biyenan ko. 20 na ako at meron akong isang anak. May ka-live-in ako at dito kami nakatira sa kanila. Nung una okay naman ang pakikitungo sa akin ng mama at kapatid niya. Pero bago kami bumukod ng bahay ay nakaalitan ko yung kapatid niya. Kinukwento niya kasi sa ex ng ka-live-in ko na masama ugali ko at hindi marunong makisama. Nung bumukod na kami ay nabuntis ako at doon na nagsimula ang ugali nila. Kulang na lang ipalaglag ng mama niya ang anak namin. Natanggal kasi yung ka-live-in ko sa trabaho. Tapos maselan pa ang pagbubuntis ko. Nung umanak na ako, yung biyenan ko yung sumama sa akin dahil wala namang ibang sasama. At nung nakauwi na kami galing sa hospital ay siya yung nagpaligo ng bata. Araw-araw niya yung pinapaliguan. At kapag umiiyak yung bata sa gabi ay galit na galit sa akin na bakit daw hindi natigil. May time pa na pinagsasalitaan niya ako ng hindi maganda. Nung nasa kubo na ako ay dumating yung ka-live-in ko. At sinabi ng biyenan ko sa ka-live-in ko na pakainin na daw yung palamunin. Kaya nagpanteng yung tenga ko at pumasok ako sa loob ng bahay namin. At doon ako umiyak habang kumakain. Sabi ng ka-live-in ko, binibiro lang naman daw ako. Sabi ko, kung biro yun sa kanya sa akin ay hindi. Araw-araw akong naiyak noon at palagi na rin nasakit ang ari ko at tugon din ang ulo ko. Kaya nagpahilot ako at sabi sa akin ng manghihilot baka daw nabibinat na ako. Kaya naman pinilit kong huwag na lang pansinin ang mga sinasabi sa akin ng biyenan ko. Nung magpapasko ay sinama kami ng biyenan ko sa lugar na isang linggo kami doon. Doon kami nagpasko at nung pauwi na kami nagpaalam na ako sa biyenan ko. Sabi ko pupunta kami sa magulang ko at para naman makita nila yung baby ko. Umuwi kami bago mag New Year ng anak ko. Nalaman ko na chinichismis niya pala ako na siya daw ang nag-aalaga ng baby ko kapag daw may ginagawa ako. At ang kwento niya pa isang beses lang naman daw akong magwales. Samantalang hindi naman ako nagwawales kasi doon naman ako sa loob nagwawales. Hindi ko na rin pinansin kasi mag New Year naman. Na kwento ng ka-live-in ko na magpapariband ako at kung ano-ano na yung sinabi sa akin na ang sasakit na kesyo nakakita lang daw ng pera puro gastos na. At doon ko na nga nalaman na ultimo parcel na order ko ay chinichismis niya. Sabi niya order daw ako ng order. Kaya nagsalita ako na hindi naman yun sa akin para naman yun sa baby ko. Diaper, bagong damit at saka wipes naman yun. Sabi pa niya sa kapitbahay namin naka 350 lang daw yung anak ko dun sa amin. Kaya umimik ako na hindi naman talaga namasko yung baby ko doon. Nasa bahay lang naman kami maghapon kasi nga umuulan. Kaya naman nanghingi ako ng payo sa kaibigan ko. Sabi niya wag ko na lang daw pansinin at pabayaan ko na lang daw. Kaya mula noon ay hindi na lang din ako umiimik. Abay minasama pala ng biyenan ko yung pag-iwas ko na hindi daw ako umiimik at tinotopak na naman daw ako. Mula noon ay siya na yung umiiwas sa akin at kapag nasa labas ako ng bahay pumapasok siya sa kanila. At kapag ako yung nasa labas ng bahay saka pa lang siya nalabas. Mamilon, hindi ko na alam kung paano ko pakikisamahan yung pamilya ng ka-live-in ko. Sana mai-ere nyo at ma-advise din ako. Sirang-sira na kasi yung mental health ko. Letter sender, Dorinil ng Tayabas, Quezon. Grabe sa palamunin. Joke daw sabi ng asawa mo, nakakatawa yun. Kahit anong gutom ata, hindi ako gaganahan Ekis na sabihanan mo, dun pa lang sa gustong ipalag ang anak mo. Hindi niya inisip na apo niya rin yun. At saka Mima, bago pa man kayo bumukod, sabi mo may alitan na kayo. Sana man lang lumayo-layo kayo kahit isang barangay. Sakit talaga sa bangsyang literal na iniiwasan ka, Mima. Pero at least siya yung nag-a-adjust, siya yung umiiwas. At kung ano man ang marinig mo sa kapitbahay, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Baka kasi ang ending pagsabungin lalo kayo niya. Dagdag mo pa na apektado na yung mental health mo. Ba't di ka muna umuwi sa inyo at pasunurin mo yung asawa mo at iparamdam mo na wala ka ng peace of mind. Siya ang lalaki, siya ang padre de pamilya. Dapat siya yung gumagawa ng paraan para may alis ka sa sitwasyong yan. Ngayon kung wala siyang desisyon sa problema mo, itry mong mag-work at ipaalaga ang anak mo sa magulang mo. Magtulungan kayong mag-ipon para makabukod kayo sa malayo. Para hindi sa apat na sulok ng bahay ka lang umiikot. Hindi ka makakaalis dyan kung hindi ka kikilos.